Mayroon ka bang mga katanungan sa ating pananampalatayang Katoliko? Huwag ka nang mag-alala dahil ika'y sasagutin ng punto por punto. Magandang gabi po, Father. Magandang gabi din. At Taga sa saan? inyo lahat, mga brother. Good evening po. Andito po ako sa London po. London. London. Nandito din kami Ganda sa niyo, London. Father. Nandito kami sa London. Bohol. Sa London. May tatanong lang po ako, Father, kasi ako ay bago pa lang din naman sa, Catholic dahil converted lang din po ako. Kailan ka na-convert? From INC po. Wow! 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 Welcome! Welcome! Ipinanganak po akong iglesia, ang family namin handog. ngayon. Handog yan. ka. Opo, handog po ako talaga sa INC. Tapos po, lahat po ng family ng father ko ay nasa iglesia pa. Parang ako lang po ang na-convert mula nung nag-abroad po ako. Sa Hong Kong na po ako na binyagan. Anong dahilan? Welcome home. Anong dahilan po? Isis? Rose? Po, Anong nakahikayat mo sa Convert. yakap sa simbahan? ay sa nag-a-attend po ako ng El Shaddai sa Hong Kong po. Okay. Tapos yun, doon na rin po ako nabinyagan sa gawain ng El Shaddai. Hanggang sa nakarating ako dito sa London. Ayun, pinagpapatuloy ko. Ngayon po, ang tanong ko, mayroon po kasi ako nagsisimba po kami sa Catholic Church talaga naman, sa Catholic. Pero mayroon po, dito kasi marami pong Church of England kung dito maraming Church of England ngayon. Mayroon po kaming, may Pilipinong pari po kasi doon na sinusuportahan namin. Kaya pumupunta pa rin po kami doon. Tatanong ko kung masama po ba yung ginagawa namin dahil sa pagsuporta namin doon sa Father ngayon. Dahil, pero ang order ng Mass ay pareho lang din naman po. Wala naman po pagkaiba. Tagalog lang kasi yung Mass na ginagamit niyang sa ay Tagalog. Kasi kaya nagpupunta kami doon after nang magsimba kami sa Catholic Church. So, hindi ko po alam kung tama po yung ginagawa namin dahil pag naghihikayat kami, sabi ng mga kasama namin ba't kayo pupunta dyan in Church of England dyan at saka may mga asawa kasi mga pari yun ang pagkakaiba. Yun po ang katanungan mo, kapatid. Kasi yung na pari doon ay na Pilipino po na pari. Tagalog Mass po ang ginagamit niya, kaya po kami umaattend. Church of England. Brother Wendell, ano po ba ang kasagutan mo sa katanungan ni Sister Rose? Okay, masama ba umano na magtulong? Hindi man masama magtulong. No? In the essence of ecumenism, we are equal in terms of human dignity, but remember, we are not equal in terms of religion because different religion contradict one another and contradictions can never be equally true. Kung tingnan natin ang Church of England, walang pagkakaiba yun sa sumulpot na Philippine Independence Church noong 1902 dito sa Pilipinas. Ilocosor nagsimula si Gregorio Aglipay at yung Church of England ay nagsimula yon sa pamamagitan ni King Henry VIII noong taong 1830 Anno Domini dahil umihingi siya ng pahintulot mula sa Papa na kung payagan siyang muling mag-asawa na siya na may naikasal na ng simbahan at hindi pumayag ang Papa
na iwanan niya ang kanyang asawa at muli siyang mag-asawa. Yun ang sa history. At dahil dyan, yun ang sabi ni King Henry VIII na kung hindi papayag ang Roma, abay, ihiwalay ang buong England sa Roma. At siya ang nagdeklara sa kanyang sarili na supreme head. Tandaan natin, ito si King Henry VIII, sa pagsulpot ni Martin Luther, siya po'y isang defensor ng pananampalatayang Katoliko. At sa kanyang pagdipinsa sa pananampalatayang Katoliko, siya'y binigyan ng titulo ng Papa na Defensor Fidei. Yun ang title ni King Henry VIII. Defensor Fidei, meaning Defender of the Faith. At matapos niya natanggap yan, humihingi talaga siya, batay sa kasaysayan, ng pahintulot sa Papa na muli siya mag-asawa. Hindi pinahintulutan ng Papa, kaya humihiwalay. At matapos, kung tingnan natin, itong mga surpot, lalo na yung Iglesia ni Cristo, palaging ginagamit nila yung Inquisition, pero pinutol. Pero tingnan natin ang history din tungkol sa naganap na pag-separate. Aba, grabe ang persecution. Merong mga cardinal na pinutulan ng ulo dahil sa pananatili niya sa simbahang Katoliko sa Roma at nagiging santo. Yun ay si Cardinal Fisher, Cardinal John Fisher, pinutulan ng ulo ni King Henry VIII. At yung kaniyang kaibigan naman na abogado na nagiging santo, naputulan din ng ulo. At batay sa history, daming mga simbahan ng Katoliko'y kinuha nila dahil idiniklara na ang state official religion of England, yung Church of England. Yun ang history. Pero alam natin na unti-unti meron ng mga madre galing sa kanila at mga pare na yumakap sa simbahang Katoliko. Kaya merong tinanggap na ang simbahan na mga pare na galing sa kanila. Father? Tama po ba ito yung separated ng Church of England is year 1534? Founded sa England, United Kingdom. At yung nakastate kasi sa story, founder si Augustine of Canterbury. Ano po yan, Brad Jando? Wendell? So, yung Agustin, baka Christian domination galing sa... May mga faction na sila, may mga faction. Faction, kapatid. Division within sa grupo na sumiseparatin sa simbahan. So, sister, atin mo nang pagninilayan yung sabi ni Apostol Santiago na ang tabang na tubig at ang parat na tubig ay hindi galing sa isang source. Atin mo nang mabasahin ba dyan, no? Anong talata yun? Santiago 3:11, brother. Santiago 3:11. Sabi dito sa 3:11 ng Santiago, ito, hindi lumalabas sa iisang bukal ang tubig tabang at tubig alat. Tuloy. Tuloy. Mga kapatid, hindi makakapangunga ng olibo ang puno ng igos o ng igos ang puno ng ubas at lalong hindi rin bumubukal ang tubig tabang sa bukal ng tubig alat. Sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita ninyo ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. So, sister, hindi talaga magkapantay ang source natin. Ang source natin ay kay Kristo. The fullness of truth is in the Catholic Church. So kasalanan po pala yun, yung pagtatanggap din ng communion sa kanila. Kasalanan po. Pero hindi mo naman alam. Hindi po namin alam kasi parehong-pareho naman po yung kung ano yung doktrina ng Catholic. Halimbawa, nagsimba po kami noona po namin kasi nagsisimba muna kami talaga sa Catholic Church. Tapos, sunod kasi yung service niya, dahil Tagalog,
pumupunta kami doon para maintindihan namin maigi dahil Tagalog yun. Pero nag-ano pa rin kami doon. Nagkukumunyon pa rin. Masama po ba yun yung paulit-ulit na nagkukumunyon? Una-una, ang masama doon dahil umatin kayo sa ibang pananampalataya. At magkatulad lang pero magkaiba. Magkatulad lang ang pirated CD at saka original CD. Kopyang-kopya talaga. Pero pirated pa rin. Meron talagang original CD. So in like manner kapatid, punta na tayo sa original simbahan. At para ang question nito is our fidelity to Jesus Christ and to His Church. Magkatulad lang yan na meron si Kristo at kanyang simbahan ay misteryo po yon. Ang asawa ni Kristo, tayo po ang kanyang simbahan. Si Father? Kristo po, Brad Wendell, Ipaalala ko lang ang buhay ni St. Thomas More, kaibigan ni King Henry VIII, ang kanyang chancellor. Siya po'y isang abogado. Ang buong kasapi ng bahay ni St. Thomas More ay nagiging yumakap na ni King Henry VIII sa England. Si St. Thomas More ay nanatili sa Roman Catholic. Kaya siya ay ibinalanggo ni King Henry VIII. At sa kulungan, pinuntahan siya sa kanyang anak at sabi ng kanyang anak babae na, Papa, ang sabi ng kaibigan mong hari, pag tanggapin mo siya at iwanan mo ang Roman Catholic, bigyan ka niya ng kapangyarihan na mas malaki sa buong kaharian. Ang sabi naman ni King Henry, ang sabi naman ni St. Thomas More, at pagkatapos, anong maangkin ko? Pagkatapos ko mamatay. Hindi na nakakibo ang kanyang anak. Pumunta talaga si King Henry VIII sa kulungan upang i-convince si St. Thomas More. Sabi ni King Henry, tanggapin mo ako bilang pinuno ng simbahan sa England. Bigyan kita ng malaking posisyon sa kaharian. Anong sabi ni St. Thomas More? Ang sabi ni St. Thomas More, kamahalan dahil ikaw ay aking matalik na kaibigan. Kung dalawa lang ang buhay ko, itong isa ay para sa iyo at ang isa naman ay para sa Panginoon. Ngunit dahil isa lang ang buhay ko, ito'y para lang sa Panginoon. Yon ang dahilan na pinutulan siya ng ulo. so kitang Kaya pala nag-insane siya. naging martyr siya. So kapatid, Napakagaling pa, Brother Wendell. Kasi hindi ko pa naman po alam, sumasama lang din naman po pinatawad ka ako na, sa sister. mga kasama ko. Kaya, May pare kasama dito, pinatawag ka na. pinatawad ka na, Sister ni Father. Cristo. Sabi ni Kasi, Cristo, kulang pa rin naman po ako sa kaalaman. Kaya ako Mag-attend ka talaga palagi, gusto kong magtanong Sister dahil Nicole. tuwing umaatin naman po ako doon ay parang labag sa kalooban ko dahil sabi ko, bakit tayo pupunta doon? Tapos na tayong magsimba. Tapos bakit pa tayo pupunta doon? Sabi ko na parang naingayo lang ako ng mga kasama ko ba? Dahil nga Pilipino yung pare, gusto namin din siyang suportahan. Dahil Pilipino siya. Kaya lang, may pamilya. Yun lang. May asawa siya. Kasi sa Church of England, mga pari doon ay nag-aasawa yata. Kaya, may isa pa po akong tanong, Father. At dito na rin lang. bago mo yan, pangalawang tanong mo, Sister, merong talata na gustong ipabasa ni Brother Edgar sa Tito 3, Sige po. hanggang 11. Tito 11. 11. Pagkatapos mong sawayin minsan o makalawa, iwasan mo na ang taong lumilika ng pagkabahabahagi. Dahil alam mong ang ganyang tao ay masama
at ang kanyang sarili mga kasalanan ang nagpapakilalang siya'y mali. So, kita mo sister, iwasan yung mga tao na source sa division. Yun po ang ano sa talata. Ang Dahil nagpapasalamat na nga ako at na tawag ako dito sa Catholic Church na I feel I'm home. Amen. At yung mga karagdagan mong tanong, sister, ano pa yung katanungan? Yung father ko po, kasi namatay na rin po siya na Iglesia ni Cristo. So, ibig sabihin po, hindi na siya nabinyagan. Dahil nung bago po siya namatay, malapit ko na rin sana siyang ma-convert dahil nung napaliwanagan ko na rin siya, huminto siya sa pagsamba sa iglesia dahil sabi ko, binigay ko na sa kanya yung Bible ko at magbasa na lang siya ng Bible para maintindihan din niya yung Katoliko. Dahil sabi ko, pag nagsasamba naman tayo sa iglesia, ay puro batikos lang ang naririnig natin sa mga Katoliko. Sabi ko, kaya magbasa kayo ng Biblia, sabi ko. Dahil tayo sa iglesia, hindi tayo nagbabasa ng Bible, nakikinig lang. Bawal. Bawal pala. Sila pala bawal. Bawasan na nila. Opo, Sir. nakikinig lang. Kaya doon ako na-challenge noon na bakit puro batikos, hindi naman yung mangaral ng maganda sana. Yung kinukumpara palagi sa iba. Ganon, sa ibang relihiyon. Kaya doon ako na-challenge na pumasok sa Catholic noon kahit na pumapasok ako sa simbahan. Noon, nag-observe ganyan. Pero wala namang masama. Hindi naman masama hanggang sa pinagpatuloy ko ng ganon. Kaya yun, ang tatay ko, nagbasa-basa siya ng Biblia nung binigay ko sa kanya yung Bible ko noon. Naiintindihan na niya. Ang kaso, dahil nga nasa abroad ako, hindi ko siya nahikayat na magpabinyag. Kaya namatay po siya. So, kulang po siya sa knowledge. Lahat ng pamilya ko ngayon, pinabinyagan ko ng pamilya ko, kaya kahit yung kapatid ko na lang ang hindi pa napabibinyagan. Mga anak niya, pinabinyagan ko lahat hanggang sapo. Pinabinyagan ko na silang Praise lahat. God. Kaya yung tatay ko, siyempre kulang siya sa kaalaman no, namatay na siya na Kaya pinagdadasal ko na lang kung paano po yung kaluluwa niya. Yung katanungan mo. Ano mangyari sa May kaluluwa? pag-asa pa siya na kaligtasan, pero hanggang ngayon pinapatuloy ko pa rin po na pinagdadasal. Brad Wendell, may kaligtasan pa ba yung tatay niya? Okay, Dahil brother. namatay sa Iglesia ni Cristo. Nang sinimulan niyang ihikayat sa simbahan katoliko at huminto, ibig sabihin, merong desire na. Desire. Tandaan natin ang tradisyon ng simbahan katoliko. Meron tayong tinatawag na baptism of blood. Yung mga hindi nabinyagan pero pinatay dahil sa pananampalataya, yung tinatawag na baptism of blood. Meron namang mga hindi nabinyagan pero gustong magpabinyag noon sa early Christians pero namatay, yung tinatawag na baptism of desire. So, pero patuloy natin siyang sama sa ating panalangin. Ulitin natin ang Lumen Gentium numero 16, Proclamation ng Simbahang Katoliko, the light of the Gentiles number 16. Through no fault of their own, do not know the true Church of Christ and His Gospels, but nevertheless seek God with sincere heart and try in their actions to do His will, as they know it through the dictates of their conscience, they too may receive salvation. Father? Totoo yan. So, hindi pa niya buo na nalaman ang katotohanan. Inosente po siya. Hindi naman siya ignorante. Yung ignorante ay ini-ignore yung katotohanan. Pero yung tatay mo ay inosente talaga. Buong buo niya pinaniwalahan na katotohanan ang Iglesia ni Cristo. Pero binigyan mo na ng konting paglilinaw patungkol sa Iglesia Katolika ay humihinto na siya. At sabi ni Brother Wendell bago lang, baptism by desire. Kahit hindi pa siya na bautismuhan, pero meron na siyang desire dahil humihinto na siya. At dahil hindi niya nabuo yung
knowledge niya patungkol sa katotohanan, sabi ni Kristo, Ama, patawarin niyo po sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So, yung mga taong katulad ng tatay mo, hindi niya alam ang buong buo. Kung nalalaman na nila ng buong buo, katulad din sa'yo, babalik siya ng kusa sa Iglesia Katolika. Kaya nga nabuo Amen itong po. Worldwide Catholic Bible Study natin para yung mga kaibayo natin sa pananampalataya ay dapat din sila makinig sa programang ito. Para bago sila mag-decide, pinakinggan nila ang kanilang ministro, kanilang pastor, at pinakinggan din nila ang side sa Katoliko bago sila mag-decide. Dahil ang kalimitan sa mga lumipat sa ibang sekta, isa lang ang kanilang napakinggan. Magaling itong ministro ito, magaling itong pastor na ito, na-impress ako sa kanyang sinasabi, parang katotohanan. At nag-decide na magpabautismo. One-sided yon. No, there are two sides of the coin. Dapat makinig sila sa Worldwide Catholic Bible Study. Katulad mo, nakikinig ka sa side sa Katoliko and then nag-decide. So yun po ay healthy decision. Marami ngayon na nag-decide na unhealthy decision. Yung lumipat agad without substantial listening to the official teachings ng simbahan. Bakit hindi sila nakapakinig? Dahil walang nagtuturo sa kanila. Sabi ni San Pablo sa Roma 10:15, ating babasahin. Ito po. Roma 10:15. Ito po sabi dito. Teka. At paanong makakapangaral ang sino man kung hindi siya isinugo tulad ng nasusulat, o kay gandang pagmasda ng pagdating ng mga may dalang magandang balita. So kita mo kapatid, at paanong makapangaral ang sino man kung hindi siya isinugo, tulad ng sa 14 ba? Antas mo sa 14. Paano naman sila tatawag sa kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa kanya? At paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? So dito kapatid, paano naman sila tatawag sa kanya, sa Diyos, kung hindi sila sumasampalataya? Wala pa silang pananampalataya. Paano ba lalago ang pananampalataya kung wala silang napakinggan tungkol sa Kanya, kay Kristo? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? So, wala pang napakinggan yung ama mo patungkol sa Iglesia Katolika. At patuloy. At paanong makakapangaral ang sino man kung hindi siya isinugo? Tulad ng nasusulat. O kay gandang pagmasdan ng pagdating ng mga may dalang magandang balita. So, ang kay gandang pagmasdan pala. So, dapat merong sugo, kapatid. Kaya nga, itinayo ni Kristo ang kanyang simbahan at sinugo niya ang mga apostol. At ang mga apostol ay nagtatag ng mga talaga ng mga obispo, ng mga pari, para magpatuloy sa ministeryo ni Kristo na kanyang sinimulan. At nabuo din ang ating Worldwide Catholic Bible Study para sa mga taong nalilito. So, kindly promote our religious program sa YouTube channel, sa page natin ni Brother Windel at Brother Romil. At nung nakita ko yung page natin sa YouTube, sa channel natin sa YouTube, ngayong araw na ito, umabot tayo ng 400 subscribers. Ngayong araw lang, pumasok. Just imagine. Pinopromote ko rin po. Salamat. No? Kasi napakaganda. Sabi ko Karina, dito sa mga kaibigan ko na makinig dito sa dahil ako talaga inaabangan ko din kahit na pag walang trabaho. Yun nga po, maraming salamat po. Sana kung buhay pa ang tatay ko, Katoliko na rin sana siya noon. Yes. Ayun.
Kasi noon So- umiiyak din siya sa akin noon dahil sabi niya magbalik loob daw ako sa iglesia. Umiiyak siya noon sa akin. Sabi ko, hindi po, dahil andito na ako, dahil masaya ako dito, at parang ibang pakiramdam ko dito, sabi ko. Kaya kayo ang pumunta rito, sabi ko sa kanya noon. Anong sagot Kaso, niya? kulang nga ng ano, dahil nga Catechism. naiiwanan ko naman sila palagi hanggang ngayon. Patuloy lang tayo magdasal, sister. Para sa papa mo. Anong pangalan ng papa Ang mo? pangalan ng Papa? Artemio po, Okay. brother. Isahan Sige, natin isahan sa natin. misa ko bukas. Artemio. Salamat po, Father. At sa aming Maraming rosaryo ngayon. salamat po sa paliwanag at ako'y sobrang nagagalak at na ano na rin yung mga ano ko, agam-agam ko sa ano ko. Kaya mayroon na akong dapat na ituwid, yun nga yung pagkakamali na ginagawa namin. Sana makinig din sa akin yung mga kasama ko. Sige, God bless, Sister Rose. Salamat, Father. Welcome po. Maraming Welcome. At sa inyong lahat, Brother Wendell, Brother Jando, Brother Edgar, Brother Romel, lahat ng CFD, sinusubaybayan ko po kayo palagi. So, God bless po. God bless, Sister Rose. God Welcome bless po. po sa ating lahat. Okay, thank you, brother, sa Sister Rose. Mabuti na lang merong punto por punto para Katoliko ay hindi na matunto. Kung ang topic na tungkol sa purgatorio, kukutyain nilang mga Katoliko. Kung may tanong kayo, huwag doon kay Soriano, dito lang kayo kay Father Gitgano para maliwanagan tungkol sa ating simbahan. Walang-wala na tayong pag-alinlangan, punta na tayo sa simbahan.